Sino nga ba si Chloe San Jose? Siya ba ay isang napakabuting tao behind the camera at behind the video? O baka naman, isa pala siyang napakasamang tao. Kaya meron at meron mga ibang tao na gusto siyang ipakulong at mabulok sa bilangguan. Pero kung tatanggalin muna natin yung drama between Chloe at ng pamilya ng kanyang boyfriend, ano nga ba ang mga information tungkol sa kanya na basic na dapat nating malaman? Pero disclaimer lang wag na wag niyo akong aawayin kasi siya ang topic ko in this video and hindi ko siya personally kilala, hindi rin niya ako personally nakilala. And hindi natin i-cover kung ano man yung drama between her at ng pamilya ng kanyang boyfriend. So, eto na ang kanyang mga interesting information about kay Chloe. Pustahan tayo. Ang pinakaunang basher na magko-comment dito ay mga Generation X, Baby Boomers, and mga Millennials na kagaya ko. Number 1, Chloe is a social media influencer. So technically, meron siyang YouTube channel. At yan po yung pangalan ng YouTube channel niya, Chloe Angeli. So correct my pronunciation kung mali. And meron po siyang mga kino-cover na song. So, kumakanta na siya and pwede natin sabihin na may talent siya sa pagkanta. Technically, isa siyang influencer. Social media influencer bago pa siya naging girlfriend ni Carlos Yulo. So, as you can see, yung latest na last upload niya was way back 2 years ago with 97k views. So, as an average, parang pumapalo siya ng 30k views per video. So, yan yung mga uploads niya 3 years ago pa yung iba. So, puro mga cover song ang ina-upload niya. And yes, nakita naman natin yung performance niya sa ASAP. Maganda naman talaga yung boses niya. And dito, nakikita natin yung mga previous uploads niya, pati 4 years ago. So, makikita talaga natin dito na yes, influencer talaga siya. And yung iba, umaabot pa ng 100,000 views. And yung pinakamalakas na views niya, umaabot talaga ng million views, no? Number 2, Australian-based si Chloe. And makikita natin dito yung difference ng upbringing sa kanya and yung upbringing dito. Mapapansin natin na mas liberated siya. And kapag nasa first world country ka kasi, you have the freedom to practice the full essence of freedom. Dito kasi sa atin, medyo conservative pa rin yung norms, yung cultures, mga ganyan. So, I understand, marami ang hindi nakakaintindi sa kanya, lalo na sa mga baby boomers, yung mga Generation X, and yung mga millennials. Kaya, alam niyo yun, there is a clash of ideas, mga ganyan. And syempre, expected, may mga babash talaga dito sa video na to. It's because they still want to practice the conservative norm. Pero I understand, it's because kanya-kanya tayo ng opinion. But, yes, nakikita natin talaga yung difference kapag ang isang tao ay lumaki sa first world country. At number 3, alam niyo na to. She is the current girlfriend of Carlos Yulo, ang 2-time na gold medalist sa Paris 2024 Olympics sa gymnastics category. Pero teka lang, hindi muna natin talaga pag-uusapan kung ano yung drama ng kanilang pamilya, drama ng pamilya ni Carlos Yulo and Chloe. It's because it is all about Chloe ang topic dito, no? Bilang isang girlfriend ni Carlos Yulo. And there are advantages tsaka disadvantages kapag ikaw ay naging isang nobya ng kinakasama mo. Sa mga advantages, you will be the comfort or the shoulder to cry on, the guidance, ikaw yung pwedeng taga-advise, vice versa, ayan. So, ikaw yung nakakapagbigay saya ng taong minamahal mo at minamahal ka. Pero yung disadvantage kasi nito is yung approval ng family. Either i-accept ka nila or bibigay nila yung blessing sa'yo or i-reject ka. So, it is a case-to-case based scenario na kung saan sa kaso ni Chloe kasi medyo there is a drama going on between her and the family of her boyfriend. So, parang sa ibang tao din na hindi talaga natin may iwasan na
may mga family members na hindi boto sa relasyon nyo. Pero mas swerte ka kapag boto sa'yo yung family ng karelasyon mo. So far, sobrang mainit ang topic tungkol kay Chloe San Jose. Kahit na-type mo lang yung pangalan niya, as in, ang dami-daming mga nagsisilabasan ng videos, articles, o kaya mga vlogs. Siyempre, katulad nito, no? And yes, you can bash me if you want, kahit na sabihin nyo akong sawsawera, it's fine. Kasi, ang topic naman natin dito is kung ano nga ba ang mga basic information about Chloe San Jose. And yes, while the drama continues, hindi mawawala ang topic tungkol kay Chloe. And lahat siguro ng magta-topic sa kanya, I am very sure may mga bashings na nakikita nyo sa comment section, especially sa mga taong ayaw na ayaw kay Chloe San Jose. And for me, wala naman akong sinaside between the two parties. And para sa akin, mas importante pa rin na sana magkaayos silang dalawa or silang lahat despite sa dramang nangyayaring ito. Because at the end of the day, sila-sila rin lang naman ang magtutulungan in the future after ng dramang ito. And hindi rin natin may iwasan na marami ang nagkakasuklam kay Chloe. It's because parang nadadala sila sa emosyon o kaya dahil sa nababasa nila. But that's life, no? We cannot please everybody. So habang andyan pa rin yung drama, hindi mawawala si Chloe San Jose na topic. Ayan, okay? So, yes, I'm expecting bashings because tinapik ko si Chloe San Jose. But it's fine kasi I eat bashings for merienda. Okay, so thank you so much for watching. Don't forget to follow my social media accounts, my Instagram, my YouTube din, my FB, TikTok, Twitter. Okay? So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.